Magandang umaga po sa bawat isa. Diyos ay mabuti. At ngayong umaga ay patuloy tayong magnilay ng kabutihan ng Panginoon bago sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kabutihan ng Panginoon. Gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Dahil lahat ng mabubuting bagay ang Panginoon ang pinagmumulan. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. It's good to remember the goodness of God. Broken body, and He died just to set us free. It is good to remember. Hallelujah. Kabutihan ng Diyos. Ilinis ang puso kong napilangin na matay sa salang natin ating alalahanin. Kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Oh my God. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ay mabuti sa bawat isa po sa atin. Muli, magandang umaga po. Bago sa salita ng Diyos, tayo muna po ay manalangin. Lord, maraming salamat na niniwala kami na ang lahat ng bagay na mabubuting nararanasan namin ay sa inyo nang galing. Salamat po, pagpalain niyo po kami, Panginoon. Tayaan ninyo na habang kami nag-aaral ay sumagana ang inyong biyaya. Maranasan namin, Panginoon, ang inyong kapahayagan at bigyan niyo kami ng lakas, Panginoon, para harapin yung mga bagay na dapat naming pagtagumpayan. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa, lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa live na ito ay maranasan nila yung lakas na galing po sa inyong banal na Espiritu. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ay sa aklat po ng Awit, chapter 16. Ito po ay sinulat ni Haring David sa panahon ng kabagabagan. Marahil ito ay nung panahon na tumatakas siya kay Haring Saul. At pinakikita ng talatang ito yung pagtitiwala sa Panginoon na ipinahayag ni Haring David yung pagtitiwala niya sa Diyos mula sa kanyang proteksyon, sa kanyang provision, sa patnubay ng Panginoon, maging yung sa kanyang kagalakan ay pinagtitiwala niya sa Panginoon. At ipinahayag din niya dito yung kahalagahan ng paghahanap ng kanlungan mula sa Diyos at sa kanyang presensya. At yung pagkilala na yung lahat ng pinagmumula ng mabubuting bagay ay ang Panginoon. Ito po yun sa aklat po ng Salmo or Awit chapter 16. Ipinahayag din dito ni Haring David na dapat yung pagtitiwala natin na itoon natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay gawin nating kanlungan, siya yung ating bahagi, at siya yung pinagmumulan ng kagalakan po ng bawat isa. Kaya, yung sa Awit chapter 16, ito ay paghahayag talaga ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Dito po sa verse 1, O Diyos, ingatan niyo po ako dahil sa inyo ako nanganganlong. Amen. Yun, yung pagtitiwala ng iyong proteksyon
sa Panginoon ay napakahalaga. Dahil ang Panginoon ay mabuti at sabi nga ay pag ang Diyos yung ginagawa nating kanlungan ay talagang may protection tayo galing sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag sa Panginoon tayo nagtitiwala at ipinagtitiwala natin yung mga bagay sa ating buhay. Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo. Amen po. Lahat ng kabutihan na naranasan mo ngayon sa iyong buhay, na tinatamasa mo, na nakikita ng iyong dalawang mata ay mula iyan sa Panginoon. Sapagkat mula sa Panginoon ang lahat ng kabutihan na nararanasan po natin. Amen. Kung hindi binigyan o pinaintulutan tayo ng Diyos na makaranas ng kabutihan, wala po. Wala tayong masasabing nagawa natin dahil sa ating sarili. Sapagkat ang lahat ng kabutihan, ito ay nagmumula po sa Panginoon. Kaya yung sinabi dito ni Haring David na ang Panginoon, siya yung pinagmumula ng lahat ng kabutihan. Yung lahat ng mabubuti ngayon po na naranasan natin ay dahil po yan sa kabutihan ng Panginoon. Praise God. Tingnan po natin yung verse 3. Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan. Ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito. Amen. Ang Panginoon ay binibigyan niya tayo ng direction. Inuutusan tayo ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng payo na ito yung dapat nating gawin. Kasi inihahayag din dito ni Haring David yung talagang kagalakan na hinahanap natin. Mararanasan natin ito doon sa presensya ng Panginoon. Amen po. At pinapayuhan tayo ng Panginoon, ito yung mga dapat nating gawin. Kasi anong sabi dito, sabi ni Haring David dito, ay sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Their sorrow shall be multiplied. Na kapag hindi natin ginawa yung pinapayo ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos, lalong mararanasan natin at lalong dadami yung kalungkutan natin sa buhay. Their sorrow shall be multiplied. Yun yung sinabi po sa verse 4. Kaya yung direction na itinuturo ng Panginoon sa atin ay atin pong gawin. Kasi bakit po? Pag ginawa natin iyon, talagang makikita natin yung buhay na masaya talaga sa piling ng Panginoon. Yung kagalakan na hindi natin kayang makita kung saan-saan. Ang kagalakan na makakapag-satisfy sa atin ay yun yung maranasan natin yung presensya ng Panginoon. Wala nang ibang hihigit pa roon. Amen po ba mga kapatid? Kasi yung totoong kagalakan na hinahanap natin ay nasa piling ng Panginoon. Kaya para hindi madagdagan yung kalungkutan natin, sumunod tayo sa Panginoon. Doon sa direction. Kasi alam ni David kaya pinagtitiwala ni David Nagtitiwala talaga siya sa Panginoon. At ini-encourage siya tayo ni David na magkaroon talaga tayo ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Kasi kahit kapalaran natin, di ba po, ang Diyos ang may hawak niyan. Yung mabubuting bagay na mararanasan mo, ang Panginoon pa rin ang may kakayahang magbigay. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Buong pusong pagtitiwala. Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay, lahat ng pangangailangan ko inyong ibinibigay, kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Amen. Lahat ng mga bagay na kailangan natin, kayang ibigay ng Panginoon. Trust God. Tiwala tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Kanyang kalooban, o may mga pagkakataon mahirap sumunod sa Panginoon, pero kailangan natin itong gawin. Kasi ano sabi sa aklat ng awit, pag malinis ang ating puso, mabilis tumugon ng Panginoon.
pag malinis yung laman ng puso natin, tutugunin tayo ng Panginoon. Kasi kumbaga yung iyong damdamin ay panig doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya madaling magbigay ng provision ng Diyos, mga kapatid. Kapag yung ating puso at ating kaisipan ay hinahanap talaga kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yung talagang desires na gawin mo talaga ito. Yung pagnanasa na gawin mo talaga yung kalooban ng Panginoon. Amen. Ibinibigay ng Diyos yung ating pangangailangan. Amen po ba? At yung ating kinabukasan ay nasa kamay ng Panginoon. Lagi tayong umasa sa Panginoon. Kung meron tayong mga problema ngayon, may mga damdamin tayo ngayon, umasa tayo sa Panginoon. Kayang ibigay ng Diyos yung mga bagay na kailangan po natin. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yung malalim na pagtitiwala na sa Panginoon tayo talaga aasa. Amen po. Kasi ang Panginoon ay mabuti at ang sabi, ang lahat ng mabubuting bagay na pwede nating maranasan ay nasa Panginoon. Kaya ang pinakamabuting gawin natin ay sumunod tayo sa Diyos. Yung direction na itinuturo ng Panginoon sa atin ay pagdasaan natin na ito'y masunod, magawa. Kasi sabi ni Pablo, hindi tayo makakasunod sa Panginoon kapag ayaw natin sumunod. Pero may pagpapala ang pagsunod. Amen po ba? Yung andaling magpala ng Panginoon, andaling niya magbigay ng provision. Kapag talagang ipinakikita natin sa Panginoon na handa tayo sumunod sa Kanya. Na kahit mahirap gawin yung ipinagagawa ng Panginoon, pinipilit natin gawin kasi yun ang kailangan. Amen po. Yung kinabukasan natin ay hawak ng Panginoon. Kaya kung tayo ay nababagabag, tayo ay may mga dala-dala sa ating mga damdamin na mga takot, pagtiwala na natin sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kaya, hindi natin kontrolado, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas, hawak ng Panginoon ang ating kinabukasan. Kaya nung sabi ni Haring David, yung pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, hindi ko gagawin. Hindi siya nagpapa-impluensya sa mali. Kasi alam niya, kapag ginawa niya yung mali, lalong madadagdagan yung kalungkutan. Lalong madadagdagan yung kapigatian. Pero pag ginawa natin yung tama, yung salita ng Diyos, sinunod natin yung kanyang payo, magkakaroon tayo talaga ng kagalakan na galing sa Panginoon. At ang kanyang kaloob, at ang mga biyayang kaloob niya sa akin, verse 6, ay parang malawak na taniman, kahangahangang tunay. Tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay niya sa akin. Amen? Napakaganda ng plano ng Panginoon sa atin. Yung mga kaloob ng Diyos sa atin ay napakaganda. Ang kinin po natin. Yung pangako ng Panginoon. Huwag tayong palaging yung bagabag. Magtiwala tayo sa Diyos. Maganda yung mga bagay na kaloob ng Panginoon sa atin na ibinibigay sa atin. Kailangan lang nating panghawakan yung mga pangako ng Panginoon at huwag kang papayag na hindi mo maranasan yon. Kasi ang Panginoon ay nangangako siya at tinutupad niya yon. Hindi niya kinakalimutan yung kanyang mga pangako. Kaya kung kayo ay may pinanghahawakang pangako ng Panginoon na kahit parang hindi okay ang nasa harapan nyo, na parang nahihirapan kayo, panghawakan niyo po yung pangako ng Panginoon. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Yung pangako niya ay napakaganda, yung mga kaloob niya sa atin, napakaganda po noon. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo at kahit sa gabi, pinaalalahanan niyo ang aking budi. Amen? Pinapayuhan tayo ng Panginoon. At yung kahit sa gabi daw po, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Di ba po? Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Kasi kung hindi tayo pinapayuhan ng Panginoon, hindi natin alam kung ano na yung pwede nating magawa ngayon. Pero salamat kasi yung pagpapayo ng Diyos sa atin, pagpapakita ng pagpapahalaga niya sa atin.
Kaya pinapayuhan tayo ng Panginoon, ito yung dapat natin gawin, iwasan mo yung ganyang bagay, dapat ito yung di ba po, ang Panginoon palagi siya nagbibigay sa atin ng direction. Kahit sa gabi, di ba po, kahit sa gabi, ay pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng tamang paalala, ng tamang payo, ng tamang gabay, para magawa natin ng mabuti kung ano yung tama na dapat natin gawin. Purihin ang Panginoon, di ba po? Napakabuti ng Diyos. Amen, hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Lahat ng mga bagay na hindi natin alam, ay itanong natin sa Panginoon. Papayuhan tayo ng Diyos, kasi ang Diyos po natin ay nagpapayo. Nagbibigay siya ng mabuting payo, ng tamang payo. Amen? At makikita natin dito yung naging bunga ng pagtitiwala ni David sa Panginoon. Ay yung tingnan natin yung una niyang ginawa sa verse 8. Panginoon, palagi ko kayong iniisip at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Palaging iniisip ang Panginoon. Amen? Hindi lang palaging ministry, palaging sa sarili, sa pamilya, sa kaibigan. Hindi palaging ganoon. Kinakailangan dumating din sa atin na buhay yung iniisip natin ng Panginoon. Para kung ano man yung gagawin natin, ay isipin natin ng Panginoon. Kung pag ba ito ay ginawa ko, ano kayang mararamdaman ng Panginoon? Pag lagi nating iniisip ang Panginoon, lagi nating maaalala yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan, yung kanyang mga salita na nagbibigay sa atin ng mga magagandang payo. Maalala natin yun eh. Pag iniisip natin ng Panginoon at may isipin ako isang bagay, isipin ko ang Panginoon, ay, hindi pala ito ang kalooban ng Panginoon. Ito pala yung pinagagawa ng Diyos. Pag makakalimot ka at lagi mong iniisip ang Panginoon, di ba po, nare-remind tayo na yung bagay na ito hindi pala dapat gawin, hindi makakatulong, makakasama, makakasira. Yun yung kahalagahan ng una, kapag lagi nating iniisip ang Panginoon, na-remind tayo ng mga payo ng Panginoon. Pero pag kinakalimutan natin ng Diyos, hindi natin maaalala yung mga bagay na ipinapayo sa atin ng Panginoon. Diba po? Minsan, sinasabi natin sa ating mga kaibigan, hindi ko makakalimutan yung payo ni pastor, yung payo ni kapatid, yung payo na ito, kasi ito yung ginagamit, ito yung napakagandang payo. Talagang napaka-effective na payo. Kahit saan ka magpunta, dala-dala mo sa puso mo yung payo na iyon. How much more pag ang Panginoon yung lagi nating iniisip, di ba po? Meron tayong mga magagawang masigit pa. Kasi hahayagan ng Panginoon na dapat nating gawin. At Panginoon, palagi ko kayong iniisip at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Iyon yung maganda po. I shall not be moved. Amen? Kapag palaging iniisip natin ang Panginoon at palaging inaalala natin yung kalooban ng Diyos, di ba po? I shall not be moved. Hindi tayo matitinag. Kailangan ilagay natin sa harapan natin ng Panginoon. Ibig sabihin, dapat ang Diyos yung masunod sa atin, sa ating paglilingkod. Yung instruction ng Panginoon, yung mga payo ng Panginoon, yun dapat yung ating gawin. Pag ganun yung ginawa natin, na palaging ang inuuna natin ay ang pagsunod sa Panginoon, ano man ang mangyayari, masasabi natin, I shall not be moved. Hindi ako matitinag. Bakit po? Kasi kasama ko ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Yun po, yung nakikita natin diyan sa verse 7 hanggang sa verse 8 na ang Panginoon nagbibigay siya ng magandang payo sa atin. Dapat sundin lang natin iyon. At sa verse 8 ay kinakailangan yung Panginoon ang masunod sa ating buhay. At pag ang Panginoon ay lagi nating kasama, hindi tayo matitinag. Kahit kaano katindi yung pagdadaanan mo,
Hindi ka matitinag kasi kasama natin ang Panginoon na siyang nagpapalakas sa atin. Kaya ipinagtitiwala ni David maging yung kanyang proteksyon, ang kanyang provision. Di ba po, pagtiwala natin sa Panginoon. Amen. Mas sa Panginoon tayo magtiwala. Kesa sa ating pagdating sa provision, mas magtiwala tayo sa Panginoon kesa sa ating mga kapatid. Kasi kahit din sila ay umaasa lang din sa Panginoon. Kaya mas maganda tayong lahat, ang asahan natin ay ang Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Kasi, bakit po, sabi napakalinaw, lahat ng mabubuting bagay, ang Diyos ang pinagmumulan. So, ibig sabihin, lahat ng bagay na kailangan natin para sa ministry, para sa iyong sarili, para sa paglilingkod, nasa Panginoon. Kaya kinakailangan ng malalim na pagtitiwala, ilagay mo yung talagang pagtitiwala sa Panginoon. Kung ang Diyos pala pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay, di ba po, di talagang tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen? At yung pagtitiwala ni Haring David, hindi siya natinag. Kasi sabi niya, I shall not be moved. Kasama ko ang Panginoon. Kasi bakit? Inilalagay niya sa unahan ng Panginoon. Ang Panginoon, yung lagi niyang iniisip na kailangan ang masunod ay ang Panginoon. Kaya kasama niya ang Diyos. Hindi siya pinababayaan. Kaya hindi siya natitinag. Kasi yung lakas na kailangan natin sa pakikipaglaban ay nasa Panginoon. Amen? Verse 8, ano sabi dito? Kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Purihin ang Panginoon. Therefore my heart is glad and my glory rejoiceth. Amen? My flesh also shall rest in hope. Kahit ang ating puso ay pwedeng maging masaya, at ang ating puso ay pwedeng maging talagang masayang-masaya, magkaroon ng kagalakan, maging yung katawan mo ay magkaroon ng katiwasayan. Amen? Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon. Nagagalak yung puso ko at ako'y parang panatag dahil alam kong ligtas ako. Amen po ba? Kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, magkakaroon tayo talaga ng kagalakan na galing sa Diyos. Yung mga physical natin, magkakaroon niya ng katiwasayan. Magiging panatag tayo, magiging ligtas tayo. Kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, kaya ini-encourage tayo ni Haring David magkaroon ng malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng mabubuting bagay, sa Panginoon yun nanggagaling. Maging yung lakas mo, yung provision sa paglilingkod, nasa Panginoon po iyon. Dahil kung hindi ka bibigyan ng provision ng Panginoon, wala kang mabuting bagay na mararanasan. Galing sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya't ang aking puso ay masaya. Diba? Sabi ni David, kaya pag nagtitiwala ka sa Panginoon, magiging masaya ka. Kaya kung nalulungkot ka, nababagabag ka, magtiwala ka sa Panginoon, magiging masaya ka. Kasi sabi ni David yun nung nagtiwala siya sa Panginoon, ang puso ko'y naging masaya. Amen. Pray ng Panginoon. Napuno siya ng pag-asa. Yun yung nagagawa ng pagtitiwala sa Panginoon. Verse 10, sapagkat hindi nyo mababayaan ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi nyo hahayaang mabulok sa libingan ng matapat nyong lingkod. Amen. Maging yung pangwalang hanggan ay ipinagtiwala ni David sa Panginoon. Ano sabi doon? For thou will not leave my soul in hell. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa impyerno. Ililigtas tayo ng Panginoon. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Iingatan tayo ng Diyos. Ang Panginoon ay mabuti, mga kapatid. Mabuti ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Basta yung inihahayag sa atin ng Diyos na lakaran natin, yung direction ng Panginoon, ano po natin, sundin po natin, gawin po natin. Hindi tayo talo kapag sumunod tayo sa Panginoon. Panalo tayo. Amen.
Kaya ang sabi pa po sa 11, itinuro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan at sa piling niyo aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Praise God. Hallelujah. In thy presence is fullness of joy. Sa Panginoon, yung pangwalang hanggang kagalakan, nasa piling ng Panginoon, yung napakagandang kagalakan na mararanasan po natin. Kasi itinuro sa atin ng Panginoon yung landas ng buhay kung saan mararanasan natin yung kapuspusan ng kagalakan, yung inilaan ng Panginoon sa atin na kasayahan magpakailanman ay nasa piling ng Diyos. Amen. Nasa piling ng Panginoon yung walang hanggang kasayahan, walang hanggang kagalakan. Amen. In thy presence is fullness of joy. At the right hand there are pleasures forevermore. Amen. Napakaganda po. Tinuro sa atin ng Panginoon yung landas. Tinuturo ng Panginoon sa atin, ito yung landas para maging masaya ka, para ikaw ay magkaroon ng kagalakan magpakailanman. At iyon po ay sa piling ng Panginoon. Yun yung nagagawa po ng pagtitiwala natin sa Diyos. Kapatid, ang Panginoon ay napakabuti, tapat siya sa kanyang mga pangako. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon kasi siya ay nangako at yung pangakong iyon ay tutuparin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Paglingkod tayo ng masaya. Kung gusto mong maranasan yung talagang kagalakan na punong-puno talaga ng kapuspusan, iyon ay sa presensya po ng Panginoon. Lumapit tayo ng lumapit sa Panginoon. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Pag nagtiwala sa Panginoon, mararanasan natin yung kagalakan, mararanasan natin yung pag-asa, mararanasan natin yung kapayapaan. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. Magtiwala po tayo sa Diyos. Yung si Haring David ay pinakita niya dito yung kahalagahan ng paghahanap ng presensya ng Panginoon. At kasi pag hindi mo natagpuan ang presensya ng Panginoon, hindi mo mararanasan yung sinabi po dyan sa aklat ng awit 16:11. Hindi natin mararanasan sa harapan ng Diyos yung kapuspusan ng kagalakan at yung kasayahan magpakailanman kapag hindi natin naranasan iyon. Amen. Kasi sa piling ng Panginoon, nandoon yung kalakasan ng bawat isa at nandoon yung kagalakan na hinahanap po natin. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Muli, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong pagpalain. Kayo'y ingatan ng Panginoon. At palakasin tayo lahat ng Diyos. Bigyan tayo ng hamon ng Panginoon. Payuhan tayo ng payuhan ng Diyos na gawin natin kung ano yung dapat nating gawin sa ating paglilingkod. Amen. Maraming salamat po. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo, sa mga kapatid ko na sumubaybay sa live devotion na ito. Hayaan ninyo, Panginoon, na bigyan niyo sila ng spiritual authority para talagang makasunod sila, Panginoon, sa inyo at masaway nila naman yung gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat sa inyo dahil pag kami ay nagtiwala sa inyo, Panginoon, kahit ang aming pangangailangan sa inyo namin ipagtiwala, yung aming lakas, physically, sa inyo namin ipagtiwala, yung aming buhay, yung aming kaligtasan, sa inyo namin ipagtiwala, ay mararanasan namin ang inyong tulong. Sa inyo kami nanganganlong, Panginoon. Maraming salamat po. Kaya nyo kaming ingatan, kaya nyo kaming tulungan, hindi nyo kami pababayaan. Dahil kayo ay Diyos na mabuti at kayo ay nangako sa amin, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan at ang lahat ng mabubuting bagay na aming pwedeng maranasan, ito ay nasa inyong kamay, Panginoon, pati ang aming kapalaran. Dahil kayo ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Kaya maraming salamat po sa inyo namin ibinabalik ang papuri at sama-sama nyo kaming bigyan ng kagalakan at kasayahan habang aming ginagawa ang inyong kalooban. Salamat po, Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless.